Hey guys, another day of unemployed turn to employed girl edition here in UAE. So fit check, tinawagan ako ni Miss Ria, which is my manager, na kailangan ko pumunta sa office since kailangan i-turn over ni Miss Pamela sa akin, which is siya yung papalitan ko. So, this was yesterday and natanggap ko yung confirmation Thursday or around Thursday or Wednesday ba yun. So, I was so happy since I waited for this for more than a month for this job. I mean, and this company is one of the biggest company here in UAE, and I'm so happy na maging part ng company nila since kailangan ko talaga ng stable na company. Hindi kagaya ng mga company na trabaho ko. Yes po, nagtrabaho po ako dito sa UAE for like almost 6 months. May tatlong employer po ako. Yes po, papalit-palit po. So first is yung first employer ko, 1 month lang ako doon. Umalis talaga ako kasi may pagdududa siya sa amin ng ate ko. Kinukuha daw namin yung mga client niya. Like, we build some connections sa company niya, which is ayoko ng ganun na relationship, at mas mabuti ng hindi na lang ako magtago. And I thought na makakalipat agad ako sa stable na company, which is dinecline ko kasi tinanggap ko yung Chinese, which is the second employer ko. And the second employer is 1 week lang ako doon kasi nung in-interview niya ako, clear ako talaga na hindi ako accountant. So, tapos hinire niya lang ako as an admin, and sinabihan niya ako na hindi daw ako yung hinahanap niya kasi kailangan niya daw mag-hire ng accountant, certified accountant talaga, and hindi niya afford na magsweldo sa dalawa. So naintindihan ko naman, pero nagpasalamat rin ako kasi binigay niya yung sahod ko. Unfortunately, both two employers, hindi talaga pinrocess yung visa ko. Ang tagal nung una, yung pangalawa, yung kasamahan ko nga doon, hindi talaga pinrocess yung visa nga niya. And which is almost 2 months na siya doon sa company. So, parang sabi ko, ay okay lang, at least, pinakawalan ako. Hindi talaga parang, hindi ako pwede makaalis kasi may visa, hindi ganon. So, yung third one, yung pinaka-worst. As in, pinaka-worst talagang nangyari sa akin. Kasi yung employer ko is an Arabic. So, hindi naman lahat ng Arabic, pero siya talaga, sinisigawan niya ako, lahat ng mga tao doon. And, kung andito ka sa UAE, kung matyaga ka lang talaga, siguro yung sasabi ko, kung siguro no, parang kung mga what if mo na, siguro no, kung ninunok ko na lang yung pride ko, or like nilunok gitulon gitulon na lang ako akong pride, or chinaga ko na lang sana. Pero ang off talaga kasi yung nang pakiramdam ko, kasi ang nangyari is yung mga kasamahan ko almost 3 months na silang walang sahod. So sabi ng kasamahan ko, mas mabuti pang umalis ka na kaysa magstay ka dito. So siya rin nagpaalis sa akin, but unfortunately hindi talaga binigay yung sahod ko. So yan yung mga number 1 is hindi ipa-process yung visa mo, ang tagal ipa-process. Number 2, hindi ka sasweldohan. Yan yung mga talagang major reasons talaga na mangyayari if ever you want to be here. Hindi ko parang like, wag kang pumunta kasi hindi ganun. I'm just being real, or ito po yung realidad kung anong mangyayari sa inyo, or hindi natin alam, baka swerte ka after a month, after a week, sa pagpunta mo dito. Meron talaga, as in, meron talaga akong mga kakilala na nakahanap agad ng trabaho. Pero ang i-share ko lang is kung gusto niyong pumunta dito, kasi syempre gusto kong mag-share kasi ang rami talagang nag-PPM sa akin if nag-agency ba ako, paano ako pumunta, ganun. So isahin ko na lang manood na lang kayo ng YouTube ko or Facebook page ko. So, and follow me on my TikTok. So ayun, hindi po talaga siya madali sa pagpunta dito. What I can advise is, if ever na gusto nyong pumunta, it's better na while nag-iipon kayo sa pagpunta nyo dito, it's better na apply kayo through LinkedIn, kasi may kakilala rin ako na from Pinas, nag-apply siya at
nung pumunta siya dito, working visa siya agad. So, swerte niya talaga. So, hindi natin alam, mangyayari din yun sa'yo. Pero kung gusto niyo talaga na dito na kayo maghanap, ang masasabi ko lang talaga, tibayan nyo talaga yung loob nyo, tibayan nyo yung katawan nyo, kasi hindi ka po yung pwede magkasakit dito. Mahal talaga ng magpapacheck up, laboratory, at it comes to medical, ang mahal dito. So, ayan, pinagpapasalamat ko lang talaga sa ate ko, kay Nala Gebs, kay Kuya Siso at Ate G, kasi andyan sila. Swerte lang talaga ako kasi andyan sila, sa family ko na gumabay at nakasuporta sa akin. Tinulungan talaga nila ako na dito mag-apply ka, maghanap ka, yung anong mga hindi dapat kong gawin dito sa UAE, which is ang hindi ko ginawa nung tatlong employer ko is hindi talaga ako nag-research, tumingin ng review. Ang akin lang, gusto ko makatrabaho agad, hindi pala ganun. Dapat pala talaga dapat sigurado ka kung pasok ka sa isang bagay. So, kahit kahit hindi trabaho, 'di ba? Kailangan ka sure ka talaga at buo yung loob mo. So, meron din na, for example, sabi nga nila dito is if ever they are interested in you, tatawag yan. Hindi yan like magsasend lang ng email. Kasi yan yung mga number one scammer dito. May mga scam talaga dito na nangihingi ng bayad para maghanap ng trabaho. Hindi naman masasabing scam. Masasabi lang scam kasi hindi naman nakalagay dun sa email na manghihingi sila ng bayad. So, meron talagang mga, ang tawag dun sa kanila, I think, outsource or third party sila, na sila yung maghanap ng employer mo pero magbabayad ka. So, nangyayari talaga yun. So, what can I advise? If andito kayo sa UAE, i-copy niyo yung address, i-paste, kasi sa Google makikita niyo if one of the scam company ba sila. So, may lipstick pa, sorry po. So, ayun, advice ko lang talaga, mag-ipon kayo ng lakas ng loob, pasensya dito, di talaga madali. Huwag kayong mag-expect na pagpunta niyo dito ay boom, may pera ka na agad, asenso ka na agad. Hindi po ganun kadali. Kailangan mo talaga dasal ng dasal, tiyaga ng pag-a-apply, lahat ng invitation sa pag-a-apply, as long as legit lang talaga yung company, halago, wag kayong tamarin, kasi grabe talaga yung, sabi nga ng ate ko, grabe ka, yung mga interview mo sa isang araw, meron kang 3, 2, kasi ang tiyaga ko talaga, grabe yung pasensya ko, kasi gustong gusto ko na talaga magkatrabaho, pero yun nga, hindi talaga lahat para sa'yo. Sabi nga ng pag may tiyaga, may nilaga. Eto na yun. Pinagpapasalamat ko talaga na naghintay ako sa company na ito, kasi wala naman akong magagawa, kasi wala namang tumatawag sa akin kung anong next application or anong next move ng mga company na ina-applyan ko. Well, naghihintay ako dito kasi andun na ako sa part na ba't ang tagal ng confirmation ng working permit ko, ay mag-a-apply na lang ko sa iba, ganun. So, parang andun ako sa point, pero thankful ako kasi sinabihan ako ng ate ko na mag-build ka ng experience. One of the key talaga dito is mag-build ka talaga ng experience. Kasi yan ang experience mo sa Pilipinas. Hindi ka siguraduhan magagamit or may-use mo yan as an experience na malalagay mo sa CV mo. Tapos makikita nila ay sa Philippines to, merong mga company, hindi sila nagmamatter niyan kahit may experience ka pa. May knowledge ka, pero yung mga company kagaya ng ito, yung pinapasukan ko, is gusto talaga nila na may experience. At yan mga katrabaho ko, napakaganda nila at napakabait. Accommodating talaga sila. Yan, tinatry niya, binigay yan ni Miss Pam sa kanya. So, yan po yung office namin, and yan po yung desk ko, at ito po sa kabila kay Miss Riga, which is yung manager ko. So, ang masasabi ko lang is okay lang yan kahit hindi magamit yung experience mo sa Pilipinas. If ever you want to visit UAE and you want to work here, okay lang kahit hindi magamit yung experience mo. As long as makapasok ka, mag-build ka lang ng experience. Yan talaga yung mga ina-advise ni Maring sa akin at ate, na mag-build ka lang talaga ng experience. Dating din yan, tataas din yung sahod mo at mag-grow ka din sa company. So, yan yung masishare ko sa inyo as what they share to me as well. Yun talaga yung pinanghahawakan ko na okay lang yan, Jess. Kasi ang ina-expect kasi ng iba pagdating mo doon, malaki tayo agad ang sahod. Ay, hindi po.
basta bago ka sa company or sa country, ganun talaga. Magsa-start ka talaga from scratch. So, okay lang yan kasi on the long way run, magbi-build ka lang ng experience. Kung gusto mo mag-apply ng ibang company, okay lang din yan. Kasi dito, yung sa company na pinapasukan ko, syempre, dito parang okay yung growth nila kasi okay sila sa mga like open sila kung gusto mong mag-apply. For example, stable ka na dyan sa position mo pero may position ka na gusto mong applyan, okay rin sila. So, magandang ganyan na company. So, nagpapasalamat talaga ako. Kahit hindi pa ako nakapag-start, so nagpa-pray ako kay Lord na ay sana ito na talaga at magsastay talaga ako for experience. So, that's it guys. Yun lang share ko ngayon. So, thank you so much for watching.